Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay bibigyan natin ng part 2 yung ating napag-usapan recently dito sa Creamline Coal Smasher. At ating pag-uusapan itong pagkatalo ng Petrogas Angels at itong posibilidad na magbabakbakan sa finals itong Akari Chargers versus dito sa Creamline Coal Smasher. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So officially is nanalo po kahapon itong Creamline Coal Smasher sa loob lamang ng 3 sets kontra dito sa Gas Angels, at napag-usapan na i-discuss na natin ito doon sa ating mga naunang video, yung mga reason bakit na ipanalo ng Creamline at yung mga ginawa nilang strategies at yung setup nila sa loob ng court. Okay, so ngayon is pag-uusapan naman natin mga kapolitika itong si Wilma Salas, kasi parang naawa rin ako sa kanya at nakita natin doon na hindi na siya nag-aangas nung nakita niya na parang pressured na yung team niya, na talagang hindi na sila makakaabot sa 4th set at sa 5th set. Okay, so dito is nakita natin itong pinakitang behavior ni Wilma Salas na kung saan is sila parang na-demotivate itong si Wilma Salas at nagkukumit na siya ng mga errors. At nakita natin doon pala sa naunang part doon sa training nila or doon sa warm up nila or sa rehearsal nila sa loob ng court bago magsimula yung kailang match ay nakita doon na parang parang nag-stare down siya dito kay Kyle Negrito, kasi alam naman natin na itong si Kyle Negrito ang nakasumpake niya doon sa naunang match nila matapos na i-call out siya nitong Kyle Negrito. So talagang mainit yung dugo ni Wilma Salas dito sa setter ng Creamline Coal Smasher. So gusto ko rin palang i-appreciate yung naging effort ni Negrito dito sa laban nila kontra sa Petrogas Angels, kasi talagang sa kanya yung momentum na para maganda yung pag-spike ng spiker ng Creamline Coal Smasher. So in other words ay talagang sumakit yung ulo ng Petrogas dahil dito sa mga excellent sets ni Negrito. So gusto kong i-appreciate mga kapolitika yung naging effort niya dito kontra sa Petrogas Angels, kasi nga sa sinasabi natin na itong malaki yung role na ginagampanan ng setter, kasi para maganda yung pag-spike ng spiker ay kailangang maganda rin yung set. Okay, para ma-convert into points yung palo ng spiker. So ganoon po 'yon. So dito sa naging attitude at behavior ni Wilma Salas, kasi merong image doon, hindi ko lang na-save mga kapolitika, na parang nag-stare down itong si Wilma Salas dito sa kay Kyle Negrito or anyone dito sa Creamline, sa side ng Creamline Coal Smasher. Okay, but on the other hand naman is parang doon naman sa latter part is parang tanggap na ni Wilma Salas na matatalo sila dito, kung kaya kumalma siya at maganda rin na parang walang masyadong call out yung referee, kasi yun talaga ang nagkukos ng friction or nagkakaroon ng conflict dito sa loob ng court sa side ng mga players. So hindi po maganda na laging may call out itong referee. So maganda na lang at parang naiwasan yun para talaga maiwasan rin yung conflict sa mga players mga kapolitika at yung mga bangayan, kasi sobrang dami ng mga challenge niyan pag laging may call out ng referee. Okay, so buti na lang ay talagang na-minimize yon. So dito sa side ng Petrogas Angels, ito nga si Wilma Salas mga kapolitika ay talagang inuulan siya ngayon ng mga bashing, kasi ang sinasabi ng ilan ay parang pinapauwi na siya. Okay, so hindi naman po maganda na puro lang bashing dito kay Wilma Salas. Siguro minsan is naka-carried away na rin siya ng kanyang emosyon, kung kaya yun ang behavior na ipinakita niya. But ngayon is ang importante talaga dito is nanalo itong Creamline Coal Smasher. Yun na po ang magmamatter dito. Hindi na po natin dapat pang awayin or talagang paulan na ng bashing itong si Wilma Salas. Okay, kasi parang nagkaroon na rin siya ng lesson learned, kasi dahil doon sa pinakita niyang behavior. Okay, so siguro natutunan niya rin na magpakumbaba, kasi ito rin yung talaga yung naging sekreto ng Creamline sa tingin ko mga kapolitika, ay yung talagang napamahal yung mga Pilipino sa kanila dahil dito sa mga behavior na pinapakita nila sa mga bawat laro. Okay, hindi sila nag-angas at hindi sila nagyayabang. Kumbaga fair play itong ginagawa ng Creamline Coal Smasher, kasi merong merong moral precedence doon sa kanilang captain dati na si Alyssa Valdez. So kumbaga, meron kasi biblically din na speaking is merong 'di ba kasabihan na kung sino daw yung
nagmamataas ay talagang binababa yon, at kung sino yung nasa baba ay itinataas. So biblically speaking ay talagang ano yan, merong divine intervention kumbaga. Okay, so ito yung kagandahan dito sa sa Creamline Pulse Masher. Sa napapansin ko na kaya nilang talunin yung mga malalakas na team kasi nga dahil dito sa kanilang behavior at yung character nila. Importante kayo kasi yun doon sa loob ng court. Kasi pag nag-aangas ka, parang tinitrigger mo yung opponents mo na mag-perform, na talagang babawiin nila dahil doon sa pag-aangas mo. At ito yung ginawa doon sa una ni Wilma Salazar na unang match, na parang hinamo niya itong Creamline Pulse Masher, kung kaya nabuhayan ng loob, na inspired itong Creamline na bawian itong Petrogas Angels. So ito yung nakikita ko at yung aking personal na overview dito sa naging match ng Creamline at ng Petrogas Angels. So importante yung behavior, in other words. Okay, so kasi ang dito minahal ng mga Pilipino itong Creamline dahil sa mga behavior nila, walang angas, walang mayabang, at walang kumbaga walang stare down na nangyayari. Kasi itong Creamline kasi matagal at subok na yan, natatalo nila yung mga malakas na team. Kasi itong dahil nga dito sa kanilang behavior. Now dito naman tayo mga kapolitika sa dito sa Akari Chargers, kasi napag-usapan natin ito doon sa ating mga naunang video. Ang posibilidad kasi before merong mga times doon na nag number 1 itong Akari doon sa pool A at sa pool B, ito doon sa first round. So nauna itong Creamline, number 1 itong Creamline sa pool A, at number 1 din itong Akari Chargers dito sa pool B. So kumbaga marami kasi ang nagtatanong at nakita ko dito sa comment section, bakit daw hindi nagtatagpo or nagko-cross ang mga landas ng Creamline at itong Akari Chargers. So ang pinaka-basic na explanation yan mga kapolitika ay kasi nasa top 4 itong Akari at itong Creamline Pulse Masher. Ito yung sinasabi natin dati kasi lagi nating na-mention dito sa ating YouTube channel na dapat mapasali ka sa top 4. Okay, so ibig sabihin yan sa pa lang, sa intro pa lang ng torneo ay talagang mag-perform ka na, mag-execute ka na ng game plan mo para mapasali ka doon sa top 4. Kasi mame-measure mo yung yung kakayanan ng mga ng mga players mo kung nasa top 4 ka. Okay, sa sinasabi nga natin, kung nasa top bottom 8 ka ay talagang kakalabanin mo yung mga malalakas sa top 4. Lagi nating na-mention yan dito, kung sino man yung nagsusubaybay dito sa ating YouTube channel, ay na-mention natin na kinakailangan na makarga ka doon sa top 4. Tingnan nyo ang naging resulta ngayon, di ba? Sino ba yung mga nalaglag? So, namely, itong Cherry Tigo, itong Farm Fresh, itong Capital One, at itong Petrogas Angels na nasa bottom 4. Okay, so lagi nating sinasabi yan na dapat mapasali ka doon sa top 4 kasi mame-measure mo yung mga kalaban mo sa baba. Okay, which is true enough. Tama nga yung ating naging personal na analysis. Okay, so dito is yung Akari Chargers mga kapolitika is wala pa po silang talo. Okay, so kumbaga meron na silang test of their skills dito sa naganap na PVL reinforcement. So parang ito, exciting na part. Parang papunta pa lang tayo sa exciting na part kung magbabakbakan nga itong Creamline Pulse Masher versus dito sa Petrogas Angels. Kasi I don't think kung andito pa ba si Ran Takahashi kasi gagamitin niyan para mag-promote itong kanyang team. Okay, so dito is parang nakikita natin talaga na ang kailangan lang talaga dito mga kapolitika is tatalon ng Akari itong PLDT at kailangang matalo ng Creamline itong Signal para sila yung magbubukbukan doon sa finals, sa final 2. Okay, so abangan natin yan maging development dito sa nagaganap na PVL reinforcement tapusan is patapos na. Okay, so meron tayong mga nasasayangan na team doon sa mga natalo na laglag finalist sa final 4, but mga kapolitika hindi po natin kontrolado ang sitwasyon. Meron tayong mga team na gusto nating manalo at meron tayong mga team na gusto nating matalo sa match. Talagang hindi natin hawak yung pagkakataon. Ako personally is nasayangan ako dito sa Capital One, but then again sa sinasabi natin ay merong times na gusto natin pero hindi pumapanig sa atin yung chances. Okay, so mag-move on na lang po tayo mga kapolitika at i-congratulate natin yung mga teams na nanalo kasi para ma-acknowledge din natin yung kanilang effort at sacrifice. Okay, so mga kapolitika, so far yun ang ating update dito at ating part 2 sa naganap na sagupaan ng Creamline Pulse Masher versus dito sa Petrogas Angels. Kayo, anong yung masasabi dito sa pinakitang behavior ni Wilma Salazar na parang naging kalmado na
itong si Will Masalas, at the same time yung posibilidad na bakbakan ng Creamline Cold Smasher versus dito sa sa Akari Chargers. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.